Aksidente raw ang pagsalpok ng cargo ship sa bangka ng mga Pinoy na ikinamatay ng 3 mangingisda. Wala raw narinig na busina mula sa barko ang mga nakaligtas na mangingisda. May report si Ian Cruz. May kasunod. Hindi pwede buksan yan eh. Tinapik-tapik ng 2 taong gulang na si Alicia ang kabaong ng kanyang ama na si Romeo Mexico Jr. Akala ng bata, magigising pa niya ang kanyang papa. Si Mexico ay kasama ni Dexter Laudencia at Benedicto Olandria na namatay matapos salpukin ng barko ang kanilang bangkang FV Dirin sa dagat 85 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc. Ang plano niya po kasi pag natapos yung bahay namin, hindi na siya lalaot. Sana po managot yung gumawa sa kanila ng ganyan. Gumugulong pang investigasyon pero ayon sa Philippine Coast Guard, aksidente ang pagsalpok ng oil tanker sa bangka ng mga Pinoy. Sa mismong kwento raw ng mga nakaligtas, masama ang panahon at madilim sa lugar na isang nautical highway o bahagi ng ruta ng paglalayag ng malalaking barko. Ito ay isang aksidente, walang kinalaman sa China. Sa monitoring ng PCG, nakita ng oil tanker na MV Pacific Ana lang ang nag-iisang dumaan sa lokasyon ng FB Dirin nang ito'y tumaob. Nakikipag-ugnayan na raw ang PCG sa Marshall Islands kung saan rehistrado ang barko. Kung makumpirmang ito nga ang nakadisgrasyang barko, hindi raw magiging madali ang proseso ng pagpapanagot. Kailangan pa nating tingnan kung nalaman ba talaga nila na may nabangga sila. Sa kanilang kwento sa alkalde ng Subic, sinabi ng 11 nakaligtas na mangingisda na wala raw silang narinig na busina mula sa barko. Wala po akong narinig na busina po, Mayor. May ilaw bang kumalas? Wala po. Dire-diretso lang? Opo. Sa dokumento mula sa BFAR Region 3, nakasaad na noong April 3 na issue ang commercial fishing vessel license ng FV Dirin na may 8 pakura o maliliit na bangka. Sa ilang larawan, makikita ang kumpleto sa safety gear ang bangka. May mga ilaw din ang bangka para makita ang kinaroroonan nito kung madilim. Sa pagbisita sa burol ng mga mangingisda, sinabi ng BFAR na tutulong sila sa pagkuha at pag-restore ng lumubog na FB Dirin. Bibigyan pa raw ng BFAR ng 62-footer na bagong bangka ang asosasyon ng mga biktima. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinakamabilis sa nakalipas na 14 na taon ang inflation sa bigas nitong Setyembre sa kabila ng ipinatupad na price cap. Narito ang aking report. Imbes sa grocery, sa palengke na muna namimili ng pagkain si Riza para makatipid. Mas malayo raw ang napararating ng kanilang 1,000 budget. Ayos yun. Siguro 3 to 4 days may pagkain kami, may ulam kami. Ngayon mahirap tansyahin. Ramdam daw ni Riza ang pagmahal ng mga bilihin. Nitong Setyembre, umabot sa 6.1% ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin at serbisyo. Itinuturong dahilan ng Philippine Statistics Authority ang pagmahal ng food and non-alcoholic beverages, kabilang ang bigas. Sabi ng PSA, 17.9% ang inflation sa bigas noong Setyembre kung kailan may price ceiling sa regular at well-milled na bigas. Ito ang pinakamabilis na pagtaas ng presyo ng bigas sa nakalipas na 14 na taon. Paliwanag ng PSA, maraming rice retailers ang hindi agad nakasunod sa price cap. Mabigat po yung para sa aming mananinda din dahil kami sakal-sakal na sa liig dito. Kung ano sabihin nila kami susunod na susunod, kaya mabigat. Kung ang mga rice retailer hirap kumita, ang mga rice importer at trader tiba-tiba raw ayon sa grupong Sinag. Meron talagang pananadya na itaas yung presyo ng local para ipantay sa imported rice. Para wala na distinction. Panukala ng grupo magtakda ng suggested retail price sa imported rice. Pinag-aaralan pa ito ayon kay Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban. Pero bago matapos ang buwang ito, nakikita ni Panganiban na bababa sa 36 pesos per kilo ang local rice kasabay ng anihan. In-upload sa isang messaging app ng Medusa Ransomware Group ang mahigit 600 gigabytes ng files na nahack umano mula sa PhilHealth. Kabilang dyan ang mga ID picture, bank card, resibo, memo, kontrata, transaksyon at iba pa. In-upload ang mga ito 2 araw matapos mapaso ang deadline ng grupo para bayaran sila ng mahigit 17 milyong piso. Ayon sa aming source sa NBI, may mga grupo nang nag-download ng files. Posible raw yang mauwi sa pagnanakaw ng credentials o sa mas malaking bilang ng online scams at identity theft.
Payo ng DICT mag-ingat sa mga spam, scam at phishing. Enable lang inyong multi-factor authentication sa mga account o yung kapag na-input mo na ang iyong password, magsisend ito ng text o email o kahit na anong push message para i-confirm kung ikaw talaga ang nagla-login. Nauna nang sinabi ng PhilHealth na mga datos mula sa computers ng kanilang empleyado ang nahack, hindi sa PhilHealth members. Sabi ngayon ng PhilHealth, may ipapagawa na silang mga hakbang para di mabiktima ang kanilang mga tauhan. Tinawag ng China na panghihimasok sa kanilang teritoryo ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sabi ng spokesman ng China Coast Guard, walang permiso sa Chinese government ang pagpasok ng 2 supply ships at 2 Coast Guard vessels ng Pilipinas. Mahigpit daw nilang binabantayan at epektibong nire-regulate ang mga barko ng Pilipinas na naayon nila sa batas. Nanindigan din ng China Coast Guard na sa kanila ang Ayungin Shoal. Marin din nilang tinututulan ng anilay iligal na paghahatid ng Pilipinas ng construction materials sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Sinabi naman ng National Task Force on the West Philippine Sea na naging matagumpay ang resupply mission sa BRP Sierra Madre. Bagong schedule para sa driver's license renewal, inilabas na ng LTO. Binigyan lang ng tigi-1 buwan ang mga magre-renew. Depende kung kailan dapat napaso ang lisensya. Tiniyak naman ng LTO ang pag-release ng mga plaka ng mga bagong sasakyan sa loob ng 10 araw. Pero ang backlog sa plaka, kabilang ang mga dati pang hindi na isyuhan, sa 2025 pa raw target na matapos. Mahigit 25 Pilipinong nabiktima ng human trafficking at illegal recruitment ni-rescue ng Cambodian Police. Pinagtrabaho sila bilang mga scammer sa isang crypto farm at matagal nang hinahanap ng mga taga-Philippine Embassy. Matapos humingi ng saklolo ang ilan sa kanila dahil hindi na raw sila pinapasahod ng kanilang employers. Nakaalis daw sila ng bansa bilang turista. Ayon sa Philippine Embassy sa Cambodia, lahat ng mga na-rescue na Pinoy walang overseas employment contract at hindi dumaan sa proseso. Barangay sa Maragusan, Davao de Oro. Inulan ng yelo. Nangyari ito sa gitna ng malakas na ulan kahapon. Ayon sa Pag-asa, hailstorm at thunderstorm ang naranasan sa lugar. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 na ang gintong medalya ng Pilipinas sa 19th Asian Games sa China. Nakuha yan ni Margarita Ochoa nang talunin niya ang pambato ng UAE sa finals ng Jiu-Jitsu Women's 48kg weight class. Silver naman ang iuwi ng Pinoy boxer at Olympian na si Yumer Marshall. Via unanimous decision, natalo si Marshall ng pambato ng China sa men's 80kg division. Sunod na sasabak si Marshall sa 2024 Paris Olympics. Hot, fierce, sexy. Ang aura ni Lisa ng Blackpink sa ilang larawang kuha mula sa kanyang recent performance sa iconic French cabaret na Crazy Horse Paris. Nagpapatupad doon ng strict no recording policy kaya happy ang Blinks sa pag-post niya ng snippet sa Instagram. Sa kabila ng magkakaibang opinyon ng netizens sa mature performance ni Lisa, nagpapasalamat siya sa experience and opportunity. Grateful din si Jillian Ward para sa kanyang bagong role. Pag mapagmahal yung isang tao sa pets, sure na mabuti yung puso niya. From Doc Annalyn, magiging superhero siya sa pagbabalik ng Daig Kayo ng Lola Ko. Hi, I'm Captain Kitten. Na-enjoy raw ni Jill ang bagong role, lalo't isa siyang fur mom at mahilig din sa cosplay. Challenging po siya for me kasi nakakapagod po pala mag-action scenes. Tapos naka-costume ka po. Daig Kayo ng Lola Ko. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsanib puwersa ang GMA Network Incorporated at Intellectual Property Office of the Philippines para sa misyong labanan ng piracy o pamimirata sa mga palabas sa telebisyon at digital media. Pinangunahan ni GMA Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Yalong at IPO Philippines Director General Attorney Roel Barba ang pagpirma sa kasunduang bubuo ng kampanya at makabagong estratehiya
para labanan ang pagtangkilik sa mga pirated content. Anyalong, buong-buo ang suporta ng GMA na makatutulong sa buong industriya para protektahan ang karapatan o intellectual property rights ng isang broadcast network o content creator. Sumuko ang 6 na pulis na botas na sangkot umano sa pagpatay kay Jemboy Baltazar sa mismong araw na inilabas ng korte ang warrant of arrest para sa kanila. Kasama ng mga akusado ang kanilang abogado nang dumating sa Provincial Field Unit ng PNP CIDG Quezon. Pansamantala silang mananatili sa jail facility ng CIDG habang hindi pa naglalabas ang korte ng commitment order kung saan sila dapat makulong. Tila nabunutan naman daw ng tinik ang mga kaanak ng napatay na binatilyo sa development ng kaso. Posible raw na sa sakit at hindi isasampal ng kanyang guro na matay ang estudyante sa Antipolo Rizal ayon sa isang forensic pathologist. Sabi ni Dr. Raquel Fortun, dapat suriin ang hinihinalang tuberculosis na nakasaad sa death certificate ng grade 5 student na si Francis J. Gumikim. Maaari raw kasing itong nagdulot ng impeksyon na meningoencephalitis o pamamaga ng utak at brain covering. Dapat din daw ikonsidera na 11 araw ang pagitan ng umano'y pagsampal sa bata at pagkamatay nito. Napuna rin ni Fortun na blanco sa death certificate ang underlying cause of death. Sabi ng nanay ni Francis, posibleng nagka-TB talaga ang anak dahil hindi naman daw niya ito napapacheck up noon. Pero nananatili raw ang kanilang hinala na namatay si Francis dahil sa pananampal ng teacher nito. Paalala naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa mga guro, huwag abusuhin ang kanilang katungkulan upang mapanatili ang tiwala sa kanila ng mga pamilya at komunidad. Hindi naman daw kailangang magregalo ngayong World Teachers Day, pero much appreciated ng ilang guro ang handog ng kanilang mga estudyante. Para maipakita ang pagpupugay, sinikap ng ilang bata na magregalo kahit walang pambili ng nakasanayang tsokolate at bulaklak. Pusuan na yan sa report ni Bam Alegre. Sa liham na ito, ipinakita ng isang estudyante mula Cagayan de Oro ang pagpapahalaga sa kanyang guro ngayong World Teachers Day. Humihingi ng tawad kay Ma'am Shenny si Kylie dahil wala raw siyang mamahaling regalo. Laman ng paper bag na inabot sa kanya, Gabi. Pagmamalaki ng estudyante, mismong papa niya ang kumuha nito para may mabigay sa guro. Pero ito raw ang most thoughtful gift na natanggap ni Teacher Shenny. Naantig din ang puso ni Teacher Luisa mula Pangasinan dahil sa isang talbos ng saluyot na buo ang araw ni Ma'am. Galing daw ito sa kanyang grade 5 student na si Jeric. Wala rin daw may bibigay na tsokolate o bulaklak ang bata kaya nahihiya niyang iabot ang regalong saluyot sa guro. Pero ani Ma'am Luisa, hindi kailangan magregalo, bagamat sweetest gift daw ito na agad niyang ipinaluto. Bam Alegre nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.